akin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno isinilang sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Maria, Jesus at Jose. Ipagdasal po natin ang bawat pamilya, lalo't higit ang ating pamilyang kinabibilangan, ang mga pamilyang alam nating may pinagdadaanan, ang mga pamilyang di magkakasama ngayong Kapaskuhan, upang sa biyaya ng Diyos na nagkatawang tao at bumuo ng banal na mag-anak, ang biyayang ito ay sa ating pamilya manahan. Upang tayo maging karapat-dapat sa biyayang ating hinihingi, hingin din natin ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan sa pamilya nating kinabibilangan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang Panginoon, maawa ka. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaisa ng mga anghel, luwalhatiin natin ng Diyos sa pag-awit ng papuri sa kaitaasan. Sabay-sabay. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan,
Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Sabay-sabay. Ikaw na nag-aagis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang taas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit-asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan, sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang na isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya ay kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina,
at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, nilala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihan Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating buti, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Sumusunod nga sa utos ng Diyos at nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo, ang salita niyang totoo, naway manahan sa inyo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. At pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, hinanap nila siya sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Wika ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila ito maunawaang lubusan." Siya'y umuwi kasama nila sa Nazaret, Galilea, at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso, at patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Maligayang Pasko po sa ating lahat at magandang gabi. Ngayon po ay maituturing nating huling linggo ng taon, ng huling linggo rin. This is anticipated Mass para bukas na linggo. Huling linggo na rin ng buwan ng Disyembre at unang linggo naman ng panahon ng pagsilang ng Panginoon, kung saan ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jose, ni Maria at ni Jesus. Sa mga nakatayo po sa bandang likuran at gilid, bakit di po kayo maupo? Para di kayo mapagod. Parang may bala kayo umalis. Upo na, huwag na kayong mahiya. Please sit down. Misa na ho ito para bukas. And pag-uusapan ho natin ang bagay na alam kong napakahalaga, hindi lang para sa akin at hari naway para sa inyo, kaya't magsiupo na po tayo ng ating sabay-sabay na pagnilayan. Tuwing unang linggo po ng Pasko ng Pagsilang, tulad ngayon, ating pong ipinagdiriwang sa simbahan ang kapistahan ng banal na mag-anak, the Feast of the Holy Family, Sagrada Familia, ni Jose, ni Maria, at ni Jesus. Lately ko na lang ho naintindihan at naunawaan yung palang pangalang Jojo Mar. Wala ako ini-endorso ha. Jojo Mar. Aba, yung pala'y katumbas din ng Sus Mariosep. Di ba? Pag sinabi ho, bukang bibig natin noon sa unang panahon, panahon na namin na Sus Mariosep. Di kagandahan, pero kung tutuusin, ito pala'y Jesus, Maria, Jose. Sus Mariosep. Nag-evolve na ho, hindi lang basta expression, kundi pwede rin palang ipangalan sa tao. Jejomar. Jejomar. Jesus, Joseph, and Mary. Holy Family.
So I suggest kung kayo ay nag-iisip ng pangalan para sa inyong anak, apo, o alaga, aso man yan o tuta, pusa, bakit hindi? Jejomar, in honor of the Holy Family, Jesus, Joseph, and Mary. Di po ba? Without any association to anybody, alam ko kung meron kayo naiisip pag sinabi yung Jejomar, erase. Pag narinig ho natin at binanggit natin Jejomar, isipin ang banal na pamilya, Jesus, Jose, at si Maria. Now, kung atin nung titingnan, I hope matyaga ho tayo makikinig. Pag sinabi hong pamilya, technical yan eh. Kailangan kumpleto. May ama, may ina, may anak. Kung si Maria at si Jose lamang, anong tawag sa kanila? Mag-asawa. Kung si Maria at si Jesus lamang, anong tawag sa kanila? Mag-ina. Kung si Jose at si Jesus lamang, anong tawag sa kanila? Mag-ama. E pag pinagsama na ho natin silang tatlo, Jesus, si Maria, at si Jose. Huwag niyo sasabi, expression, Father, Sus Mariosep. Hindi ho. Pag pinagsama na ho natin, nagsama-sama na, saan ipwesa ng tatlo? Si Jesus, ang Poong Nazareno, ang Mahal na Birheng Maria, at ang ating patrong si San Jose. Anong tawag na sa kanila? Hindi lang mag-asawa, hindi lang mag-ina, hindi lang mag-ama, kundi pamilya. Pamilya. At dito ko ho nais ituon ang lahat nating pansin na nabuo ang banal na pamilya dahil pinili ni Maria na maging ina, tinanggap niya ang alok ng Panginoon sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Si Jose, naging ama dahil tinanggap niya ang pagiging esposo ng Mahal na Birheng Maria at tumayong ama kay Jesus. At pinili, tinanggap din ni Jesus na siya'y isilang sa pagsasama ni Maria at ni Jose, kaya't nabuo ang banal na pamilya. Basic. Para ho mabuo ang pamilya, kailangan meron tayong ambag. Uso ko yan salita ngayon, basic, ambag. Anong ambag ko? Ambag ho natin na presensya natin sa ating pamilya. Ngayon ho, napakalaki ng tukso ng kasalukuyang panahon na maglagi kasama ng iba, kaibigan, virtual o physical, pero mismong sa loob ng tahanan at pamilya, we may be physically present but mentally absent. If I may say, even virtually present but mentally absent. Ito ho ang nais kong bigyan nating pansin na sa karangalan ng banal na mag-anak ni Jose, ni Maria at ni Jesus, piliin sana nating mag-ambag ng ating oras at piliin na pipiliin kong makasama ang aking pamilya. Kung maaari, bakit hindi pisikal? Nakita nyo na ba? Nakasama nyo na ba ang inyong mga kapatid at magulang, anak? Siguro sasabihin nyo, naku Father, utangan lang ako. Mag-aaway lang kami. Hindi na. Normal ho yan. Pero pwede ba naman nating isang tabi saglit ang lahat ng ito? Kasi maganda hong balikan natin na ito ang bunga ng pagparito ni Jesus. Si Maria ay hindi lang natiling dalaga, kundi siya'y naging ina at asawa. Si Jose, hindi lang naging karpintero, natiling karpintero, kundi tinanggap niya ang pagiging ama kay Jesus at esposo sa mahal na inang si Maria. At si Jesus, hindi lang siya basta Mesiyas, tinanggap niya na siya'y anak ni Maria at anak ng karpinterong si Jesus. Ito ho ang napakaganda nating bigyang pansin na sana'y
sa pagpili ni Maria, ni Jose at ni Jesus na buuin ng banal na mag-anak ayon sa kagustuhan ng Panginoon, gugustuhin at pipiliin din natin na piliin lagi ang ating pamilya. Friends, they all come and they all go. Friends come and go. Pero take note, the family, they stay. Pinili nyo ba nanay nyo? Pinili nyo ba tatay nyo? Pinili ba natin mga kapatid natin? Hindi. Kahit nga sila, kung tatanungin natin, Nay, pinili mo ba akong, hiningi mo ba akong maging anak? Baka sabihin ng nanay natin, tatay, naku, kung alam ko lang. Pero the fact is, ang Diyos ang nagpasya at pumili na tayo'y mabuo sa isang pamilya. At dahil ito'y pagpili ng Diyos, hindi natin pinili. Kung pwede nga lang, iba tatay ko eh. Kung pwede nga lang, iba nanay ko eh. Kung pwede nga lang, ibang mga kapatid ko eh. Pero hindi. Nagpasya na ang Diyos. May pinili na ang Diyos para sa atin na ating maging magulang at mga kapatid at tayo'y pinili din niya para sa kanila. Kaya't kung tutusin, sa loob ng pamilya, bawat isa sa atin ay biyaya niya. We are God's gift to each other in the family. Regalo ang nanay ko, tatay ko sa akin at mga kapatid ko. At ako rin, gusto man nila o hindi, ako'y regalo din ng Diyos sa kanila. Ito po ang katotohanan na sana hindi natin babaliwalain at tatalikuran na ipinapaalala sa atin ang kapistahan natin ngayon. Na kung ang Diyos tinulungan si Maria, si Jose at si Jesus na buuin ang banal na pamilya, sana hindi tayo tatanggi sa pagkilos din ng Diyos na nagpasya na. Nabubuuin din natin at yayakapin din natin ang pamilyang ating kinabibilangan na pinili niya para sa atin. Kaya bilang pagsunod sa dakilang plano at pagpapasya ng Diyos, sana ho'y piliin natin na higit ang pamilya kaysa sa iba. More than friends, more than anybody else. Sana ho pamilya ang lagi nating priority. Kahit sabihin nyo, naku Father, mga kapatid ko, wala akong maasahan. Buti pa yung friendship ko. Ngayon lang yan. Tatak mo yan sa bato. Pero ang pamilya, magkaloko-loko man ang buhay natin, talikuran man tayo ngayon, nananatili silang ating mga kapatid, magulang at anak, na darating ang panahon, tumalikod at mawala ang lahat, may pamilya tayong babalikan, may pamilya tayong dapat muling yakapin at tanggapin. Kaya ngayon hong kapistahan ng banal na pamilya ni Jose, ni Maria at ni Jesus, muli nating bigyang pagpapahalaga ang pamilyang pinili ng Diyos sa atin. Tanungin natin, hindi lang basta tanong, kasunod ng pagtatanong, pagninilay, anong gagawin ko ngayon? Kung ako'y walang oras sa aking pamilya, bihira ko sila nakikita, bihira ko sila nakakausap, wala akong time. If we cannot find time, make time therefore. Gawa natin ng oras. Sa taong gusto, may paraan. Taong ayaw, daming dahilan. Gagawan ko ng paraan na piliin ang pinili ng Diyos para sa akin. Kung di man ho natin sila makasama physically, thanks to technology, may pagkakataon na tayong makipag-reconnect sa kanila. And don't settle for less. Huwag kong makontento sa virtual. Kung kaya, kung pwede, kung posible, magkita, magkasama physically. Buhay man sila o pumanaw na, malapit man o malayo, sana ho'y bigyan natin ng pagkakataong muli silang piliin at
laanan ng panahon, tanda ng ating pagpapahalaga sa kanila. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, ng mahal na Birheng Maria at ni San Jose, na sana ang kanilang pagiging banal na pamilya ang siyang aalingaw-ngaw at mababanaagan sa bawat pamilya tahanan sa tulong ng kanilang halimbawa at pagsasamahan. Banal na pamilya ni Jose, ni Maria at ni Jesus, ipanalangin ninyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siyang lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kapistahan ni na Jose, Maria at Jesus, ang banal na mag-anak, idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at ang ating tugon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Relihiyoso at Relihiyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawa. Itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Pagdasal po natin ang ating mga kababayang apektado ng di kagandahang panahon sa lalawigan at sa ibang panig ng Visayas at Mindanao. Naway maipagdiwang pa rin nila ng may saya ang pagtatapos ng taon at Kapaskuhan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Basbasan mo po ang mga mag-anak at pamilyang di magkakasama at di nagkakasama ngayong Kapaskuhan. Ang mga pamilyang may bahay di pagkakasundo at alitan. Naway maghilom ang lahat ng ito at muli naming papagtibayin ang aming magandang pagsusunuran. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Igawad mo po ang kagalingan sa lahat na may sakit, kaligtasan sa mga naglalakbay,
kapayapaan sa buong daigdig, dito sa Asya at sa bawat pamilya at tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan, lalo tigit ang ating mga kapatid, magulang at pamilya. O Diyos, amang makapangyarihan, sa pagbibigay mo kay Jesus at sa pag-akay kay Maria at Jose, nabuo ang banal na pamilya. Nawa kami na iyong piniling mapabilang sa kanya-kanya pamilya naming kinabibilangan, ay matulad sa kanila na yakapin, mahalin at tanggapin ang mga taong pinili mo para sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ay sumbat ang pasto na patungo sa Belen, ay dala na maiyawan kay Jesus ang sagsama. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. Sarap magawit sa tabi ng sagsama. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawit sa tabi ng sagsama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at Maria at ni San Jose sa aming pagdalangin upang maging matatag ang bawat mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan, sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay aming nadarama, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang itinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pinili ni Jesus, tinanggap niya ang pinili ng Diyos Ama para sa Kanya, si Maria na Kanyang ina at si Jose na Kanyang ama. Sa atin pong pag-awit ng Ama namin, isipin po natin ang ating mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, pamilya, at nawa ang pagbabasbas ng Diyos ay laging sumakanila. Awitin natin ang Ama namin. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaingan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. At ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin tulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Sa ngalan ng banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose, ating ihatid at ibahagi ang kapayapaang makalangit sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang anak ni Maria at ni Jose. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak ni Maria, Jesus at Jose. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa karangalan po ng banal na mag-anak, nararapat lang na pakabanalin din natin ang ating pamilyang kinabibilangan, ang pinili ng Diyos sa atin na sana'y pipiliin din natin. Kaya concretely, literally, paramdam ho tayo sa kanila. Kung kayang dalawin, bisitahin. Kung malayo, o mayroong mga nangyari, magparamdam. Salamat to sa teknolohiya. May Facebook, may internet, may paraan. Sa taong gusto, may paraan. Taong ayaw, maraming dahilan. Hindi man po tayo makatanggap ng sagot o anuman response, ang mahalaga ay tayo ang we did the first step. We took the initiative. Tayo ang unang nagpakumbaba. Sana ho, sila ang laging laman ng ating dasal. Na sana, ang biyaya ng Diyos na sinimulan sa ating mga magulang ay nagpapatuloy sa ating kanya-kanyang pamilya na ngayon ang ating angkan. Pagdasal ho natin silang lagi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang mga tao at pangalan na kanilang ipinagsisimba, lalong-lalo na ang kanilang pamilya. Gayon din ang kanilang mga imahin at dasalan. At nawa ang lahat ng pagbabasbas na ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, patuloy ang Kapaskuhan sa ngalan ng Sagrada Pamilya. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa ating lahat. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigay. Maligayang Pasko